Tungkol, nung nakakapagsalita pa ang mga hayop, may dalawang magkakaibigang ibon na sina Joseph at Ivan. Jan, may tanong ko sa iyo. Ano yun? Ano ba pinapangarap yung gawin? Ako gusto ko makakapunta sa iba't ibang lugar. Ikaw ba? Simple lang, gusto ko magkaroon ng pamilya at mamuhay ng payapa. Ako, gusto ko kumain ng maraming pagkain. Grabe naman yun. Bakit gusto mo pumunta sa iba't ibang lugar? Gusto ko makapunta sa mga lugar na kinukwento ng aking ina. Pwede naman. Alis na kami sa susunod na araw. Sasama ka naman, di ba? Siyempre naman, wala makapaghiwalay sa atin. Bakit nyo ba kailangan umalis? Masyado na kasing lumalamig yung klima. Hindi namin kayang mamuhay sa malamig na klima kagaya ninyo. Kaya pala. Ivan, may pakilala nga pala ako sa iyo. Talaga ba? Sino yon? Bagong kaibigan? Higit pa sa kaibigan, si Kimi, ang aking kasintahan. Masaya akong makilala ka. Matagal ka lang kinikwento ni Joseph sa akin. Masaya din ako makilala ka. Sige, mauna na ako, may kailangan pa akong gawin. Sige, mag-iingat ka. May nobya ka na pala. Ay, oo, pasensya ngayon pala nasabi sa... Okay lang yun, ano ko ba? Kailan nga alis natin? Bukas na. Baka Sige, pupunta ako bukas. Kinabukasan, hindi dumating si Joseph hanggang nakaalis na si Ivan at ang kanyang mga kasama. Galit si Ivan sa kanyang kaibigan dahil hindi man lang ito naisipan na puntahan siya upang magpaalam. Hanggang nakabalik na si Ivan sa kanilang lugar at sabik na si Joseph na makita si Ivan muli. Kumusta ka na? Alam mo ba, May? pagod ako, kailangan ko umuwi. Sige, pumunta ka na lang mamaya sa dating tagpuan. Meron akong ikikwento sa'yo. Napunan ni Joseph ang pagbabago ni Ivan simula nung hindi na ito nasamaan sa kanyang paglayag. Napansin niya ang pagkalungkot at pagkadismayado nito. Naghihintay si Joseph sa ilalim ng puno kung saan sila palaging nag-uusap ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi dumating si Ivan, kaya umuwi na lamang siya. Nakita ito ng kaibigan niyang pusa na si Leo, kaya napag-isipan niya na pagsabihan si Ivan. Nintay ka ni Joseph sa ilalim ng puno. Bakit hindi ka pumunta? Para saan pa? Natapos na ang aming pagkakaibigan noong araw na hindi niya ako sinamahan sa aking pag-alis. Hindi man lang ito nagpaalam sa akin. Matuto ka magpatawad, Ivan. Sigurado akong may rason kung bakit hindi siya nakasama sa iyo noon. Meow. Wala na akong pakialam doon. Lumipas ang ilang araw at naisipan ni Ivan na pumunta sa puno na sinabi ng pusa sa kanya. Ngunit pagdating niya doon ay wala na ang kaibigan niyang si Joseph, kaya naisipan niya na pumunta na lamang sa tirahan nito. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Kimi, ang kasintahan ng kanyang kaibigan. Kimi, kamusta ka na? Nakita mo ba si Ivan? Pwede mo ba akong samahan papunta sa kanya? Ayos naman, nakabalik ka na pala. Araw-araw siya naghihintay na dalawin mo, ngunit di ka dumating. Walang masabi si Ivan sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na pumanaw na ang kanyang kaibigan. Sakto namang pagkaalis ni Kimi ay dumating ang kaibigan niyang pusa at sinabi ang nangyari sa kaibigan niyang si Joseph kung bakit hindi ito nakasabay sa kanya sa pag-alis. Teka Joseph, tulungan mo ko. Kinakuil ako ng pamilyang nag-aalaga sa akin. Hindi pa ako nakakakain simula kahapon at gutom na ako. Pasensya ka na, ngunit mamadali ako, Jasper. Kailangan kong mabutang ang aking kaibigan. Pakiusap Joseph, bigyan mo lang ako ng pagkain at tatanawin ko itong utang na loob. Sige, hintayin mo ako. Babalik ako mamaya. Salamat Joseph. Nalaman ni Ivan ang buong nangyari kung bakit hindi nakapunta si Joseph sa kanilang paglayag. Napatawad naman ito ni Ivan, ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Habang buhay na pinagsisihan ni Ivan na hindi niya pinatawad kaagad ang kanyang kaibigan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na aalamin niya muna ang totoong nangyari at hindi na ulit siya magtatanim ng sama ng loob kahit ninuman kahit anong mangyari. Tara, lunch!